Hi mga preni! 2-in-1 ang ating recipe ngayon na talaga namang masarap na kombinasyon. May merienda ka na, may palaman ka pa. At kapag ito'y ating pinagsama, panalo ang lasa. Kaya naman tara, umpisahan na natin. 3 tasa ng malagkit na bigas ang kailangan natin. Lagyan ng tubig at hugasan ito ng 3 beses hanggang sa mawala ang dumi. At i-drain well. Ayan, at lagyan natin ng 2½ cups of water. Sakto ito sa pagluluto nito. Maglagay din ng 1 tablespoon of oil para maiwasang dumikit sa rice cooker. Lutuin lang ng kagaya ng normal rice. Ayan ang ganda ng pagkakaluto. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. At gagamit ako ng 2 malaking niyog. Brown na brown ang pinili ko para mas malangis ito. Yun bang may tubo na talaga yung loob. Kaya sigurado magata ito. Lagyan ng tap and hot water para mabilis mag-release ng milk. Squeeze natin for the first extract. Dapat madigin ang pagkaka-squeeze para lumabas ang katas. Pagkatapos ay salain. Maglagay ng mas maraming tubig para sa second extract. Pagkatapos ay salain din. At para sa biko, 3½ cups of coconut milk. Pangalawang katas. Lagyan ng 1/2 cup of white sugar. Simmer natin for 10 minutes. Iset on medium heat. At kapag ganito na ang itsura niya at malapot na, ilagay na ang nalutong malagkit na bigas. At lutuin habang hinahalo sa loob ng 20 minuto. Set on low heat. Ang purpose nito ay para maging maligat ang ating biko. Ayan, at luto na ito. I-grease na natin ang baking pan with butter. At ito ding mga small molders or kung saan nais nyong ilagay. Tapos ilagay na natin dito ang biko mixture. At i-flatten lang ng husto. Ganun din naman dito sa maliliit na lalagyanan. Ayan, at set aside muna. At para sa santan sauce, 3 cups coconut milk or cream. Ito yung unang katas. At ito naman yung gagamitin natin, coconut sugar or panot sa dibao. Matigas, hindi ko na hiniwa. At may mga natira pa ako ditong nakakuyub na. 2 half slice ang gamit ko dito. Or pa pinagsama ay 1 whole din. Yung magkataob talaga. Lutuin ng 20 minuto or higit pa. Iset over medium to medium heat. Dapat umabot sa ganitong punto, yung nagbabubbles na talaga. Para sure na nakaramelize ng gusto ang coconut sugar. Ayan, okay na to at patayin na natin ang init. At palamigin. Yung ganitong consistency mga preni ang maganda. Ang lapot, di ba? Ilipat na natin sa malinis at sterilized na garapon. Ang daming langis ng gata kaya umiibabaw yung oil niya. At pwede na natin itong lagyan ng toppings. Gamitan ng toothpick o spatula para madaling matanggal. Siyempre sticky rice ito kaya madikit siya. Kayo na ang bahala kung saan nyo ilalagay. Ito naman ay pangkain lang namin, kaya naman kahit saan ko ilalagay ay pwede. Lagyan ng santan o coconut sauce. Medyo runny yung inilagay ko dito, ito kasi yung naiwan sa kawali, malangis siya. Pero grabe ang sarap talaga ng lasa niya kapag panot siya ang gamit. Napakasarap na combination. Try nyo ito para hindi naman palaging latik yung toppings natin. At tingnan nyo maligat ang ating biko at sobrang sarap isawsaw sa santan. At pwede itong i-bake ha. May recipe ako na nakabake nito. Ilalagay ko na lang sa comment section. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!